What's up, Filmily? I am Mac Pacorsa. And I am Chelsea Durla. And welcome to Filmicast Season 2. Mac. Chelsea. Yes. Chelsea, Mac, may tanong ako. ano yung tanong na yan? Simple lang. Sana nga simple. Sana din nasabi mo rin yan. At sana masagot ko din yun siya. Ano Siyempre, ba masasabi yan? mo to. Chelsea, which filmmaker influenced how you see films? And what lesson or quality for them stayed with you? Thank you for that wonderful question. I believe the filmmaker that influenced me the most, hindi talaga para. Ay, sineryoso ko na eh. sineryo- Naghihintay na ako Hindi. ng sagot eh. Feel ko si Steven Spielberg. Oh, Yung nag-ano ng Jurassic wow. Park. Kasi, yung camera movements niya, kumbaga, especially dun sa mga thrilling na scenes na, kunwari, paparating na yung mga dinosaurs. Basta there is something, especially the part na yung mga production before is very... Grabe sila mag-create ng production Oo, design, no? kumbaga. Talaga, Like kung all gagawa out. sila ng ulo ng dinosaurs or mga mini dinosaurs, gagawin Grabe. nila. Pero ngayon kasi, it's all about imagination. So medyo Yeah. kakaiba din. And challenge din yun sa director, sa staff, and especially sa actors. Eh, ikaw ba, Max? Sino? Parang pressure ka naman sa pagsagot Ay, ko. hindi naman kasi this is Parang may very... pawis. Parang may Ay, pawis. Wala. Ay, wala ba? Parang mali po ang Sorry, nakikita nyo. sorry. Ikaw ba, Max? Sino? Ako kasi, personally, laking mainstream kasi ako ng Philippine cinema. And ngayon, grabe yung pag-pop ng mga lines Goodness gracious! Ikaw yung nag-shoplift. ng ating mga Yes. past films, especially Ren Videramas. Ako kasi doon ako na-expose agad umpisa. Since yung mother ko, yun kasi talaga yung, if tama man yung term, addict sa pelikula. Kasi sobrang gustong-gusto niya nanonood. Ano ba yun sa naalala ko kapag babalikan ko yung childhood ko? Yung mga Yes. pinaparod namin mga Ano yan? Love Me Tomorrow, sila Piolo Pascual. Imagine mo, grade 4 ako, wala man ako alam sa mga like mature rules, Nakikinood adult pa, ka lang, pero ganon. nakapanood ko na yun kasi nga sila mami, in-invite nila ako. So, na-influence. So hanggang nadala ko siya. At naging tradisyon namin yan. Every MMFF, nanonood Andun kami, kayo. family. Ah. Oo. At syempre, lagi may entry noon. Si Oo. Direk Wen and of course, Vice Ganda. Kaya nga, parang nasaksi din ako sa mga debates. Like for example, ano ba talaga yung standard? Ano ba yung quality ng Filipino films natin? Para sa akin, yung magic talaga ng mga Filipino films, nasa nanonood yan, sa audience. Yan. Oo. Lahat tayo may kanya-kanya reflection, lahat tayo At may kanya-kanyang oo. perspective. Hindi porket maganda sa isa means pangit na sa'yo, or kailangan pag maganda sa kanya, maganda din sa'yo. Wala, lahat tayo may kanya-kanya pinaghuhugutan. At taste din sa Yeah. mga pinapanood. At saka yung culture, kung saan Oo. tayo namula, kung saan tayo, ano naabutan natin. Yes. Malaking Tsaka yan, ano din yung factor. pinakilala sa atin, kumbaga, tulad na yan Totoo. sa'yo. Mm-mm. Na-impluensyahan ka ng mama mo. Like, Totoo. wow, hanggang ngayon nadala mo siya. Goodness gracious. Oh! Diba? Ikaw yung Hindi ako yun. Hindi ikaw Hindi ako yun. yun. Hindi ako Maling yun. Hindi ako person. yun. Oo. OMG. Pero alam mo, ano yan? talking about films, Mhm. at nasa TFS tayo, Yes. alam mo, ang perfect lang din ng episode natin na to. At yung mga guests natin, alam mo bakit? Kasi Chelsea, itong Yes, mga Mac. guests natin for this episode. Balita ko, hindi lang sila TFS members, Mm-mm. ha? Alumni na. Alumni na sila. So, nasaksihan nila yung pag-growth ng TFS and na-experience Yes. nila maging TFS talaga. Mm-mm. At bago tayo nandito, sila muna. Sila muna Nauna talaga sila bago kahit tayo. papaano. Oo, di ba? Parang balita ko nga yung isa dyan ay Research Department Head. Tapos, Executive Associate. So, the Executive Secretary. Yan yung time nila. Oo. Yung time nila, Tapos, no? yung isa naman, of course, hindi lang siya basta talent, ha? Oo. Bias ko to. Ay, Oo. Talents Department Head din. Oh. Movie review at actor. Ay, Tama ba? talaga. Ito yung same position mo sa ngayon. Yes! So, siya yung dati. Ikaw yung Yes, sa successor. Sa akin napasa ang Wow. corona. Ah, sige. Pero originally sa kanya to. Ipakilala na natin. Ipakilala na natin sila. Let's welcome Kuya Kuya James Matthew Yes. Marquez and And Kuya Kuya Achi Achi. Antonio. Yes. Hello, say hi to the Filmily. Ano yung sinasabi Hello nilang guys, lahat? hello. So dito sa Filmicast, meron kaming tradition. Tradition. Dapat i-greet niya viewers natin, Filmily, ng What's Up. What's Up, Filmily. Sige, sige. Okay, dapat sabay kayo. In sync po dapat. Ano ba? Dapat ba mag-harmonize muna kami? Oo. I love Sige, it! mag-vocalizationism tayo dito. Game. Ah, sige. 1, 2, 3. What's up, family? Ayan. Ayun. Alright. Kumakawaya ka yung mga Nagbabalik staff. na naman kami dito. Ayan. Yes. So first of all, thank you so much for Well, accepting. Yes. Oo. Yes.
na nandito really a tayo pleasure ngayon. talaga. At natuloy na tayo. Yes, finally, Diba? Yes diba? po. Season 2 pa. Diba? Yes. Season 2. Oh, senior mo. Oh, yes po. Oo. Ha? Hindi tayo magmamano dito, ha? Hindi po. Ano pong nararamdaman nyo today? Especially anong na feeling? pang second episode na ni Filmicast Season 2 True. ngayon. Actually, I'm very honored to be part of this this segment ulit kasi I remember I was invited for the first season and syempre hindi ko rin naman talaga alam at all kasi I was part of the planning process Yes. during my time na nag-handle rin ako ng Filmicast. So ngayon I'm really delighted and I've seen how good and creative yung setup you right now. Parang sabi ko, uy, grabe upgrade, diba? Oh, ngiti-ngiti ang mga project head natin dito, mga staff. Super proud sila Ngiti-ngiti. dyan, no? Oo. Yes. Kuya Matthew. Kuya Matthew. Ay, sorry. Okay. So, same with Achi as well. So, I'm felt honored to be here since I was also invited last year as a guest. And also, Season 1 din yan, Kuya. yes. So, yeah, as a research department, or I mean, as a research head sa podcast last year, nakakatuwa lang kasi very upgraded na yung natin, season. So, from season 1 to 2, so, ang dami ng mga lighting, camera. So, it's very proud as a former member of this podcast before. And then, yun pa na I was also invited to be the guest here. So, I'm very blessed. Nakakakilig At saka may unan na. Oh, Yeah. Okay ba? Very malambot. Then, tsaka share ko na lang din, since yun nga, Go, Mac. season 2 tayo ngayon, isa si Kuya Matthew sa core ng Filmicast season 1. Kasi siya yung research head. So, lahat dumadaan sa kanya bago maging script. So, ang laking, grabe din yung guidance na inask ko kay Kuya Matthew din. Sa mga templates, sa mga documents. Thank you, Kuya. Yes. At wala din Filmicast season 2 kung wala din Kung kayo. wala Siyempre, kayo. Kuya Matthew, thank you so much. Kaya bago tayo mag-deep dive sa mga very pang Miss Universe na questions. Oo, kung kami, yun yung yung mga film person na talagang nag-inspire sa amin, kayo, kung may ma-share kayo, sino yung mga thank film, you. oo. Thank you. Sino yung mga, sa tingin yung mga film director, film practitioner, ganyan na nakapag-inspire sa inyo At in na-influensyahan general? Oo, kayo, yes. na-influence Tingnan kayo. natin. Ha? Unang-una, film practitioner. Anong term yun? Yes. Parang bago sa vocabularies. Okay, Matthew. I think si Achi muna. I'll gonna think about my Oh, answer. sige. Nagpalitan pa sila. Parang ipapas ko muna din sa'yo. Ha? Sino na sasagot kami? Parang magbaba-topic. Ano ba? Siguro sa akin yung nag-inspire. Or favorite, sige. Favorite na lang. Siguro inspired na lang siguro. Hindi ko... Hindi, sige, ano na lang. Parang napilita pa ako Wala sabihin na, ko, wala no? na. Actually, si Kuya Kurt, naging part siya ng, diba? Okay. Ng season 1 natin sa Filmicast. Kuya Kurt. Siya pa yung first natin dati. So, para sa ating mga filmili, sino ba si Kuya Kurt? Yeah, Pakialam si Kuya naman. Kurt natin. Wow, Kuya Kurt natin. Kapatid mo? Hindi ko naman sinabing kapatid mo pala yun. Si Kuya Kurt, siya, past tama ba yung Former. term? Yeah, former vice president ng productions ng TFS. So, Yun. before naman siya maging VP, naging ko rin kasi siya director. So, marami na kaming films na din pinagdaanan naman. together. And part pa ng yung time na yun is pandemic pa. So, talagang junior niya ako that time. And syempre, wala naman akong idea kung sino si Kuya Kurt before. So, parang nakikita ko lang siya sa screen. Ayan, kaya ayun. So, alam mo, share ko na lang din, Chelsea. Go, Kasi yun nga, sinasabagan niya si Kuya Kurt. Nabutan ko pa kasi si Kuya Kurt. So, si Kuya Kurt yung senior director. And siya naman ay junior. Ako, rookie ako that time. So, Oo. yun yung So, nyo, level first major prod ko for TFS. First year ako. Tapos Mafia yun. So, si Ba Ay, yung siya. bago? Hindi. Yung major prod na. Kasi di ba micro oo short nga pala. yun? So, oo. Tapos yun sa Mafia, syempre, pag major prod, same ng film kasi, ang tagal niya, matagal yung process. So, doon naman, dahil story siya, so, ang tagal ng process, tagal ng yung filming, ganyan. Tapos siya yung director namin. Hindi man major, producer. Siya yung producer namin. And nandun siya sa set. Tapos, mag-co-actor kami ni Kuya Hachi. Yes, Yes, parang oo. pwede po ipakita sa ating mga listeners Ay, and nga- viewers ang scene. Gusto Bigla, ba? lumabas yung trailer. Parang ipa-flash po ang... Basta yan, panoorin nyo guys. Yeah, maganda yun. Barkada thriller siya. Sino ba yung maunang mawala sa atin sa kwento? Hindi na para mag-spoil pa tayo dito, ha? Parang yung director yun. Ayan! Yung natin, isa sa mga staff. Part ng Yes! Asia. Totoo. Kumakaway siya mula sa likod. Kita yung Yes, kaway from niya. the back. Ang cute. Ikaw, Kuya, sino naman yun para sa'yo? I think, hindi kasi siya film practitioner or some sort. But I think
he was the most influential for me. I think it's my dad. Wow. Rest in peace, dad. So, when I was a child kasi, parang nahuli ko yung dad ko na, hala, nanonood siya ng movies sa ano niya. Meron kasi siyang parang collection of DVD sa ano niya, sa ilalim ng TV. Tapos, kapag day off niya or like, tapos na siya sa work, yun, manonood siya ng movies, ganun. So, nanonood siya ng mga films na ano. Tapos, tinatanong ko sa dad ko, pag nagigising ako, kasi mostly sa gabi siya nanonood, sabi ko, Dad, ano po yung pinapanood niyo? Sabi niya, ganito, ganyan. Si ganito nag-direct, ganun. So, ayun, sinasabayan ko na siya. Tapos, minsan, sinasama niya ako sa, nakalimutan ko yung pangalan ng rentahan dati ng DVD. I think it was Video City. Nabutan ko yan. Tapos, ayun, tapos sinasama niya ako, tapos nakikita ko yung mga DVD, like yung mga titles, like yung mga films ni Steven Spielberg, yung films ni mga numerous directors, and then minsan sa Marikina din, meron din, may tiyanggahan doon na na puro DVD sets. So, doon ko siya. Kami nun, di ba? Ang haba ng mga tindahan doon. Dami. So, ayun, doon ako na-inspire to watch films and also to direct in one someday, and also to write some scripts. Kasi yun nga, yung dad ko talaga, he's very passionate film viewer, and ako din, nadala ko rin yung ganun influence from him. So, doon mo talaga makikita na ang laki din talagang factor nung paano mo makikita. Ano yung unang kwento ng film mo, di ba? Kung ano yung kinalakihan mo. Laking factor din nun yung environment. Kasi parang nagre-reflect siya kung ano, sino ka, anong perspective mo today. And with that being said, matanong ko lang po, parang ano po ba yung nag-motivate sa inyo para mag-join sa Thomasian Film Society nung college pa kayo? Years ako dyan. Yes. Parang start tayo sa Freshie Days. Tama ba? 4 years kayo para sa TFS? Yes. Yes. So, Yes. freshie hanggang graduation. Yeah. yun. TFS. Napaka-loyal, no? Yes. Ano yung kwento? Paano nyo nalaman yung TFS? For me naman, ang journey ko with TFS, it started talaga nung senior high. So, naghahanap kasi talaga ako ng like film orgs sa mga every university sa in-applyan ko. So, isa na rin si UST. So, sabi ko, what if meron nga bang talagang film org si UST? So, naghanap ako like numerous websites. Tapos nahanap ko yung website ni UST na punong-puno ng mga film orgs. So, iniisa-isa ko yon. Tapos sabi ko, saan kaya dito yung film org na meron si UST? Tapos turns out, meron din palang film org si UST, which is yung Thomasian Film Society. Sabi ko, pag nakapasa ako sa UST, dito ako mag-a-apply agad-agad. And eventually, Dream org mo talaga siya, no? dream org ko siya. Like, kung ano man yung pasukan kong university, ayun, bala ko rin talaga mag-film org. And eventually, nung nakapasok ko ng UST, ginab ko na yung opportunity ko to apply sa TFS nun. So, what a journey, TFS. Yes. Kuya Achi, kayo po. Sa akin, kasi originally galing ako kay Mother T. I think alam niyo naman yung Mother T. So, Ano yun? Sorry. Ano yun? Teatro Tomasino. Okay. So, ano talaga ako, doon ako nag-start. So, pero kasi hindi ko, tawag dito, parang nanawa na rin ako na simula high school kasi teatro. Parang, Parang, sorry. Para sa ating mga viewers, ano ba yung Teatro Tomasino? okay, for everyone's knowledge, Teatro Tomasino is a premier, Theater org. Yeah, theater org ng UST. So, may mga notable na rin tayo doon alumni na nasa film industry na rin ngayon, like si Piolo Pascual, and also some directors na renowned na rin sa industry natin, sa film industry. Ayun. Going back. Yes. Sorry. Please go lang. So, going back, nag-start ako doon, I think that was 2021, and nasa hike pa to ng pandemic. So, we don't really, I didn't really parang experience to do theater acting on stage. So, basically, we were doing everything on camera. Yes. And, tawag dito, syempre, that time, di ba, may mga issue sa signal, Yes. ganyan, tapos hindi Dami pa. nun. Oo, di ba? Tsaka online class pa dati. Yes po. So, well, honest to goodness, pwede talaga mag-petiks-petiks, di ba? And yung experience ko sa Teatro Tomasino, parang sabi ko, gusto ko yung gusto ko yung mag-film.
Parang, I think, my time has already come na tama na ako sa teatro. Let's venture to somewhere else na alam kong gusto ko na siya ever since, which is film. Then I tried asking some of the members from Teatro Tomasino kung may alam ba sila about film sa UST. And basically, buti na lang merong isa, and he recommended me to join TFS. Before that, hindi ko alam na meron TFS. Wala akong knowledge na merong film org dito sa UST. So, parang napasearch ako, ano yung TFS? Parang sabi ko, i-brief nyo naman ako kung ano yun. So, basically, napagchikahan namin siya na meron nga ganito, ganyan. Nag-start siya ng year 2014, if I was right. Yeah, 2014. The So, year 1. nung chinek ko yung mga social media platforms ni TFS, sabi ko, parang pwede ko siyang itry kasi may knowledge naman ako about film-related stuff. And so, sabi ko, sige, apply ako. Nung around October, kasi nasa nasa Teatro Tomasino pa. Nagpaalam na ako, naalis na ako. So, sabi ko, sige, i-risk ko na, sali na ako. Hindi ko alam na ongoing process na pala yung application that time. So, may mga kinukulit akong members ng TFS. Sabi ko, hala, ano nang nangyari sa application ko? Matatanggap pa ba? Kasi gusto ko talagang pumasok. So, nung around November, nagulat ako, callback sila sa akin na pasado na nga ako, ganyan-ganyan. So, sobrang happy ako na, okay, may napuntahan naman pala yung pag-alis ko doon sa org na yun. Then, nung pumasok ako ng TFS, wala rin naman akong idea kung sino yung mga makaka-collaborate ko dito, kung magkakaroon ba ako ng project, ganyan. Then, until dumating yung February, doon nakapag-bag ako ng 2 auditions ko. Pero, well, syempre, hindi naman laging pumapasa. But at least, that was the stepping stone for me. Then, ayan, I became the actor that everybody talaga. Love it. Totoo Especially naman. pag TFS member ka, like yung naabutan yung batch mo, alam naman namin lahat na Kung sino ba tong si Kuya Archie? yung Sa mga Archie bago, ewan ko Antonio. na lang. Ibang generation na rin kasi ngayon eh. Na may generation gap na pala. Yes. Pero like yung comparison din kay Kuya Archie na yun nga, from theater to film, magkaiba kasi yung practice. Totoo. Magkaiba yung Iba. proseso niya. Ibang-iba yung commitment din na kailangan ng dalawang aspect. So, at least na-explore mo pareho. Doon kasi one take lang, dito pwedeng mag-retake. Yes. Diba? Pero same din naman, parehas na pagodan din sa pre-prod. Pero unlike doon na isang bagsakan talaga siya na stage. Totoo. Tapos dito naman, meticuloso ka kung paano yung sa pre-prod. Oo, then dito kung mas paano yung film. makakapag-experiment ka Oo. talaga. Kaso yun nga lang, equipment naman yung pahirapan Oo, kapag totoo. film. Tsaka pag gusto mo talaga, willing ka to risk it all. Yes. Pagiging risk Di ba Like, ikaw dapat may din? commitment. Yes. Di ba tama din, Chelsea, yung theater org ka din? Yes po, Oo. theater org din. Nandito na sa film. Totoo. Yes. Kaya sabi ko, hindi, sige, i-risk na natin to. Dead man na sa grades. Hindi. Mga listeners and viewers, Hindi yata ganun yung kailangan. huwag pong gayahin si host Chelsea, okay? Alalahan niyo po ang gaganon. inyong akad. Totoo. Pero Kaya Kuya Matthew naman. Yes po. Ano yung kwentong TFS mo? May kwento TFS. So, I think yun nga, nagkapag-apply ako and nung first 2 years ko sa TFS, I was a volunteer and / member only. So, ayun, ano lang ako, like, standby lang ako sa mga activities at that time kasi it was also pandemic. So, I wasn't very aware kung ano yung masyado pang ginagawa or ano pang mga responsibilities. And up until nung nag-second year ako, and I tried to volunteer some of the activities na meron. And I eventually met people out there. So, shout out to Ate Maxine kung nandiyan ka pa. Oh, si Maxine Oo. Malayo, no? Siya yung pinakauna kong head na nakausap and nakaband with during those pandemic days. Up until 3rd year, may nag-ask sa akin. Originally, ang in-apply kong role is researcher. So, First year to, Kuya? First year mo? 3rd year. Okay. Pero nung first year, ano yung apply mo? Member lang ako. Member only ako nung first and okay. second. And then nung 3rd year, nag-apply ako for researcher only na position. And then, one of the head at the time, I think it was Ate Sheena. She emailed me. Sheena Kaiga. She emailed me and told me na open pa yung research department head na role. So, I really think a while pa kung iti-take ko ba yung risk na maging leader or what. And then up until nag-meeting kami with the social development department. SocDev pa siya. It was led by our greatest Sir Rainiel. So, Sir Rainiel. Kuya Rain, sir ka Yun na na. namin dito. yun na.
Pero yun, si Rain, he led the department at that time. So, siya rin, hinikayat niya talaga ako na maging research department head. So, ayun, sabi niya, try mo lang. So, ayun, I took the leadership role up until fourth year na nag-step up naman ako from head, naging EA ako ni Andy at the time, which he was the secretary at the time. So, ayun, that was my very, very journey. So, from leadership positions up until bandings with my members at the time, dami ko natutunan from filmmaking and up until sa leadership roles. So, yeah, I think it was a very fruitful memory for me from Ang college. saya, ang ganda. Kasi, Na-curious lang ako. Mm-mm. Sorry, tatanong ko lang sa'yo. Naging host din. Bakit? Ano yan? Na-curious lang ako kasi di ba pandemic batch tayo? Oh, so, yes, yes. paano nag-work yung ano sa inyo, yung setup nun? Kasi di ba pandemic era, so Yes, everything was on camera online. lang. Wait lang, kuya. Yeah. Nung pumasok ka, patapos na yung pandemic, anong year ba yun? 2021 kasi yung nag-start eh. Tapos Same. 2023, di ba na-lift na yung ano? Or So parang 2022, same 2020, yes time po. ba kayong pumasok TFS? I believe so. Yes, oo, yes. 2021. Okay. I think you were first year at the time. Oo, actor na kasi ako, diretso na ako sa prod nun. Ah, eh. okay. So, iba talaga yung setup ng prod that time. Eh, sa inyo di ko alam. Oh, Kaya na-curious ako kasi parang sumasali lang ako sa mga events, like yung mga Google Meet events. Pero hindi ko pa nakita yung mga roles kasi nga member lang ako nun. And silip-silip lang ako sa mga ginagawa sa org. Nag-observe lang. Ah. I see. Ang saya. Oo nga, Hindi ko alam yung mga very kwento niya na yan kasi interesting hindi ko na rin din. sila talaga naabutan. Naabutan. Yung first year and second year. Kasi kuya tama no, pumasok ako, fourth year ka na? Third. Or Parang third? pa fourth year na Pa-fourth. yata. Ah, Oo. okay. Isang sem Nung na mafia ba yan? oo. Third year ka na nun? Di ba third year ka na? Hindi kasi alam ko nag-work kami microshort, third year pa lang ako nun. Ay, oo. Nagtitesis pa lang ako. Going nun. fourth Tama, year. third year tayo. Third year siya lang. Ayan, oo. And since natanong na po namin kung ano nga ba yung reason kung bakit kayo nag-TFS, ang next question naman is about behind the scenes or memory nyo sa TFS. So the question is, do you remember the first time you were involved in a TFS project? What emotions and thoughts came with that moment? Yung pinaka first ever project Yes. niyo. Ano yun? Anong kwento yun? Sige, ikaw muna. Ako ba? The best for last. Wow. Actually, I have two ones na naalala. Yung first one is, it was pandemic at the time, nung nagpaset kasi si Maxi ng, like, event. I think it was both social development project and also, or like community development project, and other one is movie review project. So, involved ako doon sa movie review project and parang nagpa-call siya ng mga volunteers kung sino pwede magpa-review ng movies. And ayun, we had like multiple meetings about it. And I think it was Lian who led us. Kasi parang yun nga, EBC Maxine and then ang research department head at the time si Lian. So, Lian directed us to make some of the film reviews. So, Tama ko yan. Film reviews yung nilalabas natin sa FB, di ba? Sa Yes, SocMeds. yes. Oo. Yeah. Kasi ang nakasign sa akin at that time was December. So, nag-isip ako kung anong films for December. So, ang naisip kong film at that time was It's a Wonderful Life. Ah, ganun ba dati? Like Mm. per month, may naka-assign na respective researcher? Yeah. Ah, okay. Akala ko dati random lang Oo, yun. kasi Oo. ngayon, for knowledge din everyone, yung research department kasi, nasa Marcom na siya ngayon. Yeah. Na dati, SocDev. Mm. And yung May sarili SocDev, pang oo. ano, diba? Mm. Yung SocDev, AFAD na rin ngayon. Yeah, Tapos ngayon yeah. yung research sa Marcom na. Mm. And yung sistema sa research ng film reviews is yun nga, per event, hindi Yeah, siya yeah. per month. For example, pag Sinimalaya, may assigned, may Yeah. MFF. Pero nung time niya pala, per month. Mm-mm. Oh. Pero at that Okay. time, I was a volunteer at that time kasi I think parang konti pa kasi mga members per ng department. So, nanghingi sila ng volunteers. So, yeah, yun nga. Anong feeling, kuya? Very excited kasi makakagawa ka ng makakano ka na ng may involvement ka na sa org Mm. at that time. Yeah. At the time kasi member lang din ako. So, sabi ko, nung nag-pop up sila ng mga volunteers o naghahanap sila ng volunteers at that time, sabi ko, grab ko na kaya opportunity to make myself involved in this kind of project. So, I happily took that role and ayun, naggawa na ako ng draft. Meron akong review for... Totoo. Actually, it's a very great film, 1940s. Tapos it was directed by Frank Capra. And the lead that time was James Stewart. So very, very, very popular actor nung 1940s. Tsaka alam mo yun, sabi din ni Kuya na like nga, abang member ka pa,
involve, try ka lang ng try. Volunteer ka lang ng volunteer. Kasi Sabi mo, nandun talagang Sal. totoong experience. Sinasabi ko rin sa mga staff at saka nung nag-GA din. Tsaka you'll know from ground up talaga pag nag-start ka ng early. Ikaw kuya, ano naman yung first project mo? Like story mo doon? Sa akin, I remember, diba nakwento ko sa inyo nung February, nag-audition ako. Kasi that was a Valentine special ng TFS. And before kasi very strict pa ang process sa cast call. So may ganun talaga, may casting call. And hindi pwede mag-start ang productions that time nang walang cast call. Yes. Tapos nun, edi hindi ako natanggap nun. Tapos parang months after, ni-refer ako ulit na mag-try ulit, mag-audition. So, that time parang sino na bang ano neto? Si Kuya A ata ang ano neto, nagpatry sa akin. Alejandrino, Oo. tama ba? Alejandro. Alejandro De Leon. Oo. Okay. Oh my Parang hindi tayo sure dito. Sorry, hindi ko na kasi siya naabutan. Basta si Kuya A. Ayan, Kuya A. Oo. Hello. Hi. Ayun. So, nung May, meron kasing Mother's Day special. 2 episodes yun. Nag-try lang ako mag-audition basically. Tapos, sabi ko, kung hindi makuha, bahala na. Kasi that time, medyo busy pa ako sa ACADS ko. And, nung na-call back ako, edi dumiretso na ako sa na may cold reading na sabi ko, oh my God, it's really happening na. Ito na yung first bag project ko. 2 Yes. episodes pa. So, parang, Grabe. hindi ako makapaniwala that time kasi Galing. micro-short lang naman talaga siya. Tapos, tawag dito, syempre hindi rin ako aware kung paano magiging setup kasi nga that time, Iba pa, Oo. bago lahat. ano siya, ulit. at saka pandemic batch din ako. So, nasa bahay lang ako nagsisetup. Basically, that was the most challenging experience for me kasi I tried to do the roles all around. Ako yung nagsisetup ng camera, nagdidirect. Oo, Hindi uso naman din yun. nagdidirect, Uso pero- din yun. Like yung Yeah. ikaw mag-set up. Oo. Yes. Hindi naman basically inago ko yung spotlight na mag-direct, but ako yung mostly nag-execute ng kung ano yung gusto ni direct, kung saan nakaposition yung camera and even yung mga sound test ganyan. Basically parang naging one-man production ako that Yes, time. love it. Ganda. And and napakahirap nun that time kasi syempre limited yung space and yung syempre may signal interruption that time. Hindi naman talaga perfect yung wifi connection sa Pilipinas, but basically it was really something to look forward din kasi sabi ko baka malilift na naman to, ma-experience ko rin naman yung production outside, yung talagang yung feel na maging part ng productions ng TFS. And yeah, that first project inspired me to push more, to do more. Yes. So parang naging naging starting point ko siya from ground up. Yeah, and eto na yun. Ayan. Ganda. Thank you, Kuya Matthew, Kuya Achi. Sa susunod na question is, syempre nagkaroon kayo ng different roles, tama ba, in TFS? Creative, technical, Dami. and leadership. Now, looking back, which role challenged you the most and how did it shape you as a filmmaker? Nung nag-actor ka, kuya, first hanggang 4th year na yun, no? Yes, dire-diretso yun. Yes. Kuya Oo. Matthew, since first 2 years member. Yes. Tapos yes. 3rd year, 4th year, research and researcher head. Yes, and also EA. Okay. So, aling part ng production yung pinaka-nahihirapan kayo or in the general aspect, the creative aspect, technical aspect? Na-challenge kayo ng bongga. Siguro ako, hindi ko naman pwede sabihin na actor kasi syempre doon dapat ako magaling eh. May point, Pero may 'di point. ba? Kasi if you love what you're doing, no matter how hard it is, parang dapat isipin mo madali siya. Yes. Totoo. So, sa pinaka-part na na-challenge ako, siguro yung mga areas outside acting. Basically, yung directing. Hindi naman editing, hindi ko naman hinawakan yun. Yung technical, which is yung Technical. sa mga sounds, Yes. lights, and everything. Yeah, lalo na yung sa technical, kasi that time nung pandemic, syempre, di ba, nasabi ko nga, one-man production ako. So, hindi ako marunong magtimpla ng lighting. Tsaka yung lighting ko pa dati, yung ring light. So, di ba, 3 functions lang naman yung meron doon, 3 modes lang. So, paano ko titimplahin yun? Wala naman ako yung parang yung professional setup talaga. Syempre, sino ba namang aayaw ng magkaroon ng ganun, di ba? For good quality of film na rin yun. Pero that time kasi, kailangan sobrang resourceful pa. And it's also one of the challenges that time kasi
Mano-mano limited. eh. Oo. At saka yes, mano-mano. Limited lang din yung mga pwede kong gamitin that time. Wala akong yung mga special equipments that can help the film to be produced with the right At quality. saka kasi, di ba, kanya-kanyang setup talaga kayo doon, kaya Oo. sobrang mahirap. At saka yung pa mahirap din that time kasi may mga co-actors ako Yes. on screen pa. I mean, yung virtual screen pa that time. So, syempre, iba yung setup niya, iba yung akin. Naghahalo-halo yung quality ng setup namin that time. Kaya, hindi ko alam Nahirapan ka. Oo, paano di ka siya nahirapan. natawid that time. But, yeah, luckily, natawid nga talaga siya. natawid And, naman. isa yun sa mga pandemic films na, sobrang ganda rin. Despite of the limited resources that we had that time. Mm-mm. Kuya Matthew. Majority of my time sa TFS has been admin roles. And siguro part din kasi ng training ko yun kasi I was majoring business administration. So parang training na rin sa akin yung mga roles. Pero yun, akala ko na-train na ako sa academic side. Pero yun pala, may mga challenges rin pala yung role ko. For example, Bumigat ba? Oh, hindi naman. Saan ka pinaka-nahirapan? Saan ka I think, pinaka-challenge? I think both sides of the role that I took, which is the research department head and also the EA. First of all, kasi, kunyari yung podcast natin. So, for example, may mga times kasi nahihirapan ako kumuha ng mga source. Kunyari, history ng TFS. So, ang main source ko at the time was Facebook. Kasi yung mga posts, doon ko lang na papansin or like doon ko lang na source yung mga data. So, I have to be really creative in terms of where sources can I took para accurate and reliable yung mga nakukuha ko information. Also magamit siya sa ibang tasks or projects like sa ganito, like podcast, and also sa mga projects outside of it, like yung meron kami kasing project na for community development. So, I need to find a film na suitable sa audience and also for OSA. So, nahirapan kami maghanap ng film at that time kasi may mga films kasi na hindi pala pwede yung certain parts, ganun. Marami. Like yung kung paano nga na siya dapat ipalabas, kung ano yung mga pwede lang Very makita, sensitive very din. sensitive siya. So kung yung kanina is yung mga challenges naman and mga na-pressure moments nyo, ano naman yung mga favorite moments nyo? During your stay in TFS. Favorite, ha? Favorite. Sige, gusto ko malaman to. Curious ako dito. Ayan na. I'm very Siguro Isa lang. siguro magkaroon ng magka-crush dito sa sa org. Hindi lang naman isa, ang Yun yung dami rin. favorite mo. Gets Oo. naman, gets. Kasi Saka syempre, masaya yun, ha? hindi naman sa sinasabi kong nag-hunting ako sa mga orgs sa akin. Hindi ganon. Naturally naman siya nangyari. So, Yes. hindi ko naman masasabing organic encounter din yun. Pero, yeah, it really happened naturally. That time kasi syempre, hindi mo naman maiwasan na ma-curious ang mga tao sa org. Syempre kasi makaka-collaborate mo sila. That thing alone parang push me forward na this can be really interesting na sumali sa org. Kasi may mga certain situations or pwedeng mangyari, pwedeng ma-experience throughout your stay. And that, talaga, yung magkagusto dito sa org, something pushed me to do projects pa. Na sabi ko, actor naman, may kita ko sa screen. Parang, eto na, pwede ko reflex sa sarili ko. Tsaka in general, the connections na Yes, nabubuo niyo sa yes. loob ng productions. Oo. Like, not just like yung sa romantically, but yung Oo. platonically, friendship, Totoo. yung body. Yes, Hindi kasi biro humarap ng, alam mo yung Yes. kasama during college. Actually, eh. kasi as part of acting, actually sinasabi ko na rin to sa mga dati kong talents, yung something na magwo-work talaga is to build connection. You have to love the character. You have to ensure that you are the character that you're playing. Yes. Kasi hindi pwedeng sabihin na, oo, alam naman natin scripted siya, pero hindi mo pwedeng ipakita sa audience mo na scripted. It has to be natural. You have to work, hindi lang dapat sa co-actor, pati rin sa mga nakaka-work mo sa Yes. prod. You have to make it Veterano. very authentic. Yan. Ayan. Wow, Chelsea, alam mo yan. Parehas Ayun na din tayo nga. nagkaroon ng project sa TFS. Oo nga. Diba Tsaka yan? your character is an extension of yourself. Totoo, kumbaga. totoo. Dapat pag nakita ka sa camera, ang unang rule doon, hindi dapat ikaw makita as you. Oo, dapat yung as character. your character. Mo. Yes. Exactly the point. Diba? Kuya Matthew, kayo po. I think I have two. I mean, i-shorten ko lang naman. Yung number one is, kunyari, may ka-team ka tapos you have shared struggle. So kakashare kayo sa struggle tapos
you gonna figure out, paano to gagawin, paano natin isa-solve to. So, through those experiences, through those challenges, doon kasi kayo magiging close talaga na magiging kasama mo, doon kayo magkakaroon ng bonding. So, very solid na you have like a team or like a members na you had their backs also. And the second thing is also yung nalaman mo yung isa mong kasamang ka-member na, hala, favorite mo pala yung Everything Everywhere All at Once. Hala, favorite mo pala si James Cameron. So, May mutual Oo, ground. nakakatawa pala na same kayo ng interest, same kayo ng films. So, nagusto. So, nakaka-jolly na nalaman mo na ganito pala yung favorite niya. Same kayo ng interest and doon kayo nakakaroon ng bonding sa isa't isa. And connection is very important. Yung mga similarities, no? Yeah. Like, Nung pumasok ka ba dito, may mga kakilala ka na rin ba? Actually, mag-isa lang akong pumasok sa org. Like, as in, wala akong kakilala na, Ah. or wala akong sinamang friends. Ganun. Oo. Parang solo flight lang akong paano yung I-101 yun nung time? Yung online yun, di ba? Online siya. Forms lang, Oo. ganun. Forms, tapos- G-forms lang, ganyan. Tapos, ang interaction kasi is more on Gmeet, gano'n. Doon nila papakilala yung org, kung ano ba yung org. Oo, nakita ko yun. May, So, yung dadaan-daan GA sa nyo na Zoom. online. Ang Oo. ganda nun, no, GA. Kasi nga, at least, kahit pandemic, walang makakapigil. Sa mga Oo, orgs tapos ang talaga. dami pa naka-off-cam, di ba? So, paano ako paano ko sila makikilala? Tama. So, pahirapan din kayo magbigay ng mga task nun, gano'n. Oo. ng mga- At saka ito pa, nakakatawa pa kasi 'di ba GA online. So pag magpi-picture, hindi mo alam kung Pangalan. gaano katagal na nakangiti sa screen kasi 'di ba may Nalay ka na. oo, Yes. documentation. So lahat kami tapos na ba? Hindi pa pala Hindi pa tapos. pala Hindi nasa pa. screenshot. Parang nasa page 6 pa lang yung pinipicturean. Sa sobrang dami Oo, ng ganun members oo, nun. actually. Pero alam mo, habang binabalikan nila yung mga memories nila, like favorite, like yung mga challenges din. Ang Yes. sarap kasi ngayon, natatawanan niyo na lang siya. Oo, parang dati Binabalikan problema niyo lang na namin. Yes. Ngayon, tapos na kayo dyan at kayo na yung Oo, nakakita diba? ng Dahil bigger nakagrad- perspective. Nakaka-relate pa Oo. rin naman at some point. Pero ayun nga, looking back, nakakatawa na lang talaga siya. Dati kasi parang, hoy, ano na nangyari dyan? Bakit ganito, ganyan, di ba? Ang daming problema. Siyempre, shoulder namin. Pero ngayon, dahil off-plate na siya, di ba? Yes. So, nakakatuwa balikan. So ngayon, fast forward tayo. Anong feeling ng patapos na yung term niya? Yung papalapit na yung graduation, yung Nung baccalaureate. time nyo. Ano yung papasok sa utak niyo? Kasi syempre, ang aking partner dito, Oy, hindi Chelsea? tayo makikipag-evil eye Ah, sa hindi mga ba listeners makikipag-evil and viewers eye? dyan. Iwasan natin. Yes. pero No, kayo, no. like, gusto ko curiousan din. Like, meron din ba kayo mga graduation blues? Yes. Yung mga inisip niyo yung, patapos na tayo, ano na. Ano yung mga nagiging, naiisip niyo that time? So for me, yes, I definitely experienced like the blues. Kasi ito na na-flash na sa'yo yung susunod ng chapter ng buhay mo, which is yung pagiging yung adult mo. So, Reality, no? very hard. It's kasi, hard ba? Kasi you're on your own na kasi. So, yung dami mo nang iiwanan, not just the academics, but also yung sinalya mong orgs, the connection, the people, the culture. Talagang maiiwan mo yun. So, parang ang hirap, ang scary ng susunod na chapter. Pero, one thing na very made me realize din is, parang I had like this kind of realization na, parang na-felt ko na ang dami ko pa rin na-miss na opportunities during my org days. Wala ka namang regrets that time? Siguro ang dami kong regrets nung at the time naisip. But I think it really taught me about myself na kasi parang for me parang masyado akong nakulong sa isang box. Masyado akong comfy sa box na yun. So I didn't really let out myself. So The exploration mode. yeah. Parang for me kasi nakulong ako. Hindi naman nakulong, parang I'm in the role which is nasanay ako ever since high school, which is admin role. So di ko na-explore masyado much of other like yung production. But I think it really gave me opportunity to explore in this kind of chapter that I had right now. Like for myself, I'm testing out some of my personal projects. I think sana mag-succeed siya in any way. But yeah, very Saka, blues. alam mo ko, naniniwala din ako na everything happens for a reason. So, let's say na yun nga, may sayang, may mga ganun, may mga what ifs ka. Pero like, nangyari yun kasi may rason. And yun yung magpupush sa'yo, yun yung driving force mo para ngayon after college. Meron ka pa rin, di pa tapos yung kwento ng pagiging film enthusiast. Open-ended siya. Ikaw, Kuya kuya. Ach. Sa akin, oo, may part naman doon na nagkaroon ako ng graduation blues. Kasi syempre, I've been in TFS for 4 years. So, it was really hard to let it go.
siguro parang ang inisip ko na lang that time, syempre kasi hindi naman din constant yung graduation blues ko that time. There are also moments that I was really happy. Syempre that was outside na rin ng org. So basically hindi ko naman talaga siya dinamdam ng sobra, and hindi ko naman din pinersonal ng super duper yung thing na mahirap nga mag-let go. Kasi sabi ko, I've experienced a lot na rin. Siguro it's time na rin for me to rest. And yung mga friends na nabuo ko dito sa org, syempre di ko naman sila makakalimutan at all. Oo naman. Di ba? Hindi Subukan naman pwede. mo. Subukan mo kaya. Mapapaaway pa yata Hindi ako para dito. mag-away. Hindi, sige. Hindi tayo gaganon na. Ay, sorry. Ayun. Syempre kasi alam ko may mga ibang members dito na kailan ko lang na-meet. Yung iba naman sobrang dati pa. As in, Parang kailan lang, no? oo. Di ba parang Ang kahapon bilis lang siya. lang. So, syempre, time is really precious. And it's one of the most unbreakable asset that we have. So, hindi kasi na-atras yung oras. And I really had to make most out of it. And siguro I didn't deal with a lot of people with TFS members. Pero siguro, it's not really a regret. I can assure myself naman, even outside, pwede naman ako makapag-build pa ng connection. Pero siguro, it could have been better rin kung nakapag-start na ako mag-build ng rapport sa time na nandito pa ako sa TFS. And siguro, if meron din naman akong siguro nakabanggaan talaga. Love it. Nakagawa ng issue Yes. that time. Syempre, kung sino man yung mga nandyan, sorry na lang sa inyo. Eto pa rin ako. Yes. Kung hindi tayo gaganon. Ay, Alam mo ba, 4G lang nakilala? Despite na kilala na kita nung first year. diba? Kasi si Matt, 4 years na kami nandito, tapos nagkakilala kami sa Filmicas. Grabe, no? Ang dami Oh my nang God. pinagdaan. Season 1. Oo, ang dami na namin pinagdaanan sa org. May mga sarili-sarili na kaming pinaggagawa sa org. Tapos doon ko lang siya nakilala sa Filmicas. Sabi ko, ano ba to? Parang ilang years pa yung inabot. TFS pala to siya. Oo. Parang sabi ko, may nag-exist palang ganun dito. Same college pala tayo. No? Oo, nasa same college kami. Nagkakasalubungan naman kami. Pero alam mo, parang wala kaming idea na, nasa TFS ka pala. Tsaka alam mo, like listening to Kuya Achi, yun nga, nare-realize ko rin na, sobrang ko naniniwala sa time is unreal. Totoo, Like, totoo. legit, sobra. Kasi, imagine mo, like, ako talaga, hindi ko ma-comprehend yung concept ng time. Na parang Hindi naman isipin natin mo, siya kalaban. kasi imagine mo, parang, kakapasok ko lang sa arc. Sa Oo, arc? sa arch. Arco, Kakapasok ko lang sa Arch. famous arco ng UST. Ano ba Tapos, tawag doon? The Art of Centuries. Parang hindi ako estudyante ng Kaya ako pa tinatanong mo dito, ha? Na-challenge pa ako. Pero yun nga, mababash pa ako like dito. parang, kailan lang, kakapasok mo lang eh. Ine-enjoy mo lang yung main building, ine-enjoy mo yung mga auditorium. Tapos bigla, Niro-romanticize mo pa yung paligid. Yes. Napakainit naman sa ang labas. hirap, Totoo. ang hirap i-comprehend. Yung matatapos at matatapos din talaga. Pero syempre, that's Oo. life. Kaya pala ang lalim ng buntong hininga mo kanina, Matt. Na-feel ko siya parang, Bumulong ako sa kanya eh. Sabi ko, bigat ng dala-dala niya. Narinig ba sa mic? Narinig. Narinig sa Hindi ko naman bumay. pinarinig. Hindi naman, hindi naman. Hindi naman. Pero tama nga, parang Diba? despite yun, parang hindi nyo talaga na sagad yung enjoyment Oo. or every experience Yeah. that you wish you would have dito sa Oo. TFS. But you have to, to recognize that there is life Yes, outside. You just have to be present. Oo. Kailangan mo lang maging You present just have talaga to sa embrace situation. it. Mm. Yes. At dahil dyan, ready na tayo mag-embrace. Hindi. Ay, hindi talaga. No. Magyakampiyakan tayo dito. Hindi. For the next question naman po, about sa career nyo naman. Since, So, ayun, binalikan na Meron natin. ba? Uy, joke Nabalikan lang. na natin. Nabalikan na natin. Or sa Okay, parang move yes. forward din naman. ang question is, how did being part of TFS help you with your career decisions? Sana naman meron. Kaya napatanong, meron Kaya- ba? Joke lang. Feel ko meron yan. yan. Panigurado. yan. Ako ba muna? Oo, sige, ikaw na. Yes. So, Kasi magkaiba kayong division eh. So magkaibang culture yun. Oh, Magkaibang Yes, perspective. system. Yes. okay. So, yun. First of all, Second of all, I made some realizations about my career. Singit ka pa eh. hirit pa talaga. Ayun, I made some realizations sa career ko. I have like some of the may mga setbacks ako na naranasan sa career ko, but at the same time, dami ko realizations na nangyari. Like for instance, for me, if I really want to do something for myself, like mga personal projects, na-realize ko dapat i-balance out ko yung career ko. And ayun, currently,
ang ginagawa ko is I'm finding some career time na pwede kong matutunan about sa mga work. Kasi iba rin talaga yung work and also yung nakalakayan mo sa org tsaka sa mismo. Sobrang magkaiba pala talaga magkaiba siya. talaga siya. Nandun ka na. So, parang maramdam mo talaga yung pagod, yung intense, ganun. So, for me, like, kasi there's part of me na gusto ko pa rin talaga i-pursue yung gusto kong gawin personally. So, gusto ko mabigyan sila ng time as well para to fulfill them myself in terms of like pursuing them. And ayun, I just like right now I'm currently finding a way on how I can balance things out in terms of like ano bang gagawin ko sa personal ko. I have some ideas and meron naman doon na na-execute na. I think coming soon. Wow, Sana may maririnig- pa-teaser. Coming soon. Ganda Yun. nun, On ang its ganda second nun. week pa. Yes. Marketing So, pala. Kaya nga eh. Abang-abang na lang kayo guys kung ano yun. Ang So, ganda. ayun. Plug in na siya. Oo. Ikaw kay Achi. Yachi. Ako naman, kasi syempre, before ako umalis ng UST, I had to really secure what my path should be. And kasi hindi rin naman kadali, hindi ganun kadali maghanap ng work, especially that you're gonna leave your comfort zone. And you know, TFS has been my home for 4 years, so I don't really have the, paano ba, hindi naman sa initiative, pero parang takot pa akong umalis. Kahit na parang gustong-gusto ko na ring umalis. Alam mo yung ganung feeling na Same. ihakbang mo na lang yung paa mo, di mo pa magawa. Parang ganun. Hirap eh. Diba? Kasi syempre, may iwan mo yung mga tao dito. Yes. Pero syempre, paano naman ako? So, nung tinatry ko nang i-build yung career ko, kasi syempre galing ako sa entrepe. So, I had my startup business. And I was trying to look kung ano yung mga qualities na nabuo ko sa TFS na pwede kong ma-apply outside. Like, as in talagang on the real world. So, as an actor, as an actor, I love as an it. actor, As I the wear... veteran actor. Yeah, as a of veteran Tamashas Film actor. Society. Nakalipas sa IG niya. Oo, di ba? Veteran superstar pa yun. Love it! Na para mamukhang The star. title. Yes. So, ayun nga. Syempre, as an actor, you wear a lot of hats. And it really matters pag nasa labas ka na. You cannot wear one hat only. Yeah. And when you're working kasi, you have to be, tawag dito, adaptable to your surroundings, very flexible, ganyan. So, sabi ko parang, it paid off naman na maging actor and applying these qualities, factors like that. It helped me pull through kung ano man yung mga naging setbacks ko nung time na nag-a-adjust ako sa work. Kasi, parang, nung una, I don't really have the idea what my work will be aside from knowing na magla-live lang ako, ganyan. And of course, doing the marketing stuff. So, syempre, given naman in the technical background of business, meron naman akong parang background on how to execute marketing stuff like that. Pero yung haharap sa camera, ganyan. Syempre, Iba yung usapan yun. Oo, ibang usapan yung haharap ka ng camera as an actor and as a live seller. So, Yes. diba? Syempre, pag live seller ka, magbebenta ka. Pag actor ka, magbebenta ka ba? Diba? Hindi naman. Hindi. Ibebenta mo lang yung yung talent mo. Yes. Pero pag live seller ka, kailangan mong kumita. Pag actor ka, dito naman sa TFS, wala naman tayong TF. So, Yes, passion, Oo, passion. experience Passion lang talaga. lang. Doon mo makikita kung gano'n ka Oo. dedicated ng Ang isang isang tao. tao. Kung Yes. yung talagang, syempre of course, kapag nandun ka na talaga sa real world, iba yung usapan kapag TF. Pero right now sa college setup, sa org, doon mo talaga makikita kung wala yan sa Parang sa breeding balik. ground muna, kumbaga, bago mo Stepping mag-steps. stone. Yes, sa real Actually, may world. TF naman yung TFS. Pero outside, alam ko na nakikipag-collaborate tayo outside ng diba? So, pag may mga project outside, tinatry ko na siya kunin. Kasi syempre, pera rin yun. Yes. Oo. I'll take note of Sa that. totoo Wait. lang, Diba? ano ka ba? Grab the opportunity. Oo, pera din yan eh. Oo. Lalo na Kung sa tatanggi pera yun. ekonomiya ngayon. Diyos ko sa dapat Pilipinas na ngayon, talaga. di ba? Pero yun nga, like looking back, ngayon na dito na kayo, tapos na kayo sa TFS journey nyo. We? Tapos na, gusto Parang mo pa ba? joke lang, joke Sige, lang. balik Hindi na ka. talaga na. Hindi, pero like yun nga, looking back, so, para sa inyo, paano nyo gustong maalala kayo ng mga members na iniwan, na Yes. naiwan nyo sa TFS? Parang yung legacy Like pag niyo. narinig yung pangalan nyo, Ito ito siya. kilala to sa ganito. Oo. Dapat mag-bow down. Hindi Wow. ganon, hindi ganon. gusto ko po, Dapat may pa-red carpet. Oo. Yes, parang bow palabas down to the ko. queen. Hindi ganon. Ako ba? First of all, As the research head, former Yeah. research head. I
I think if I'm gonna remember myself, or like, kung gusto ako maalala ng tao in TFS, I think number one is loyalty. Kasi I've been here for like 4 years. Kami ni Achi, we've been here for 4 years. Bakit 5 yung narinig ko? Ha? Ah! Ayun. Sige lang. Ayun, 4 years, and yun, we're very loyal sa org namin, and not just we grow here na may ibang ginagawa, but also we grew in ways na hindi namin pala ma-expect. Like, Achi grew as a great actor. Ako, Oh, sweet naman nun. Grabe, parang iiyak pa ako dito. Ay, mahuhulas na ako dito. Ganda. me naman, I grew as an admin guy. So, ang dami ko rin natutunan here sa org. And then, second naman is being like deep lover for research. Kasi, yung research kasi doon mo makikita lahat kung saan pinanggalingan ng mga Oo. bagay-bagay. Oo. Ngayon ko lang din yung na-experience kasi syempre, di ba sa PR, wala namang research department noon. Tapos ngayon na nasa akin na siya, first time ko siyang ma-handle at iba pala talaga kapag research. Oo. Lalo na sa Filmicast, kailangan ma-research lahat ng topic, lahat ng guest. Mm. Ang laking tulong nun kung paano mo sinimulan yung Filmicast, kuya. Yeah, Legit. yun. Thank you. So yun, talagang research really helps you in terms of like ways kung paano ka magsisimula sa something. Kunyari, sa podcast, pwede kang mag-research sa ibang examples sa mga ibang ginagawa ng orgs. Tapos pwede mo rin siyang either tularan or i-adapt sa podcast mo. So, in many ways, dami talagang makakatulong sa'yo in terms of like researching. So, I think, ako kasi I'm very passionate about research. And it's really part of my DNA. Ayan. So, ayun, parang it really builds you like very numerous skills. Kunyari, resourcefulness, neatness, etc. Flexibility. Yeah, talaga, flexibility. makukuha mo siya. So, ayun. Galing. I think yun yung... Yes, gusto mo visualization tayo. Sibol pala Totoo. no. Yeah, I Kaya think yun. that would be my mark here in TFS. Wow. Thank you so much, Yes, kuya. kayo naman po Kuya Achi, as the former talents A department short, head. concise answer. Paano mo gusto mong maalala ka? Nakalagay na sa ano ko yung IG ko. Ayan, Di pa rin niya tinitigilan talaga. Ayaw talaga gusto mag-plug in, no? Ayun nga, syempre kasi creating a label for yourself, it really takes a lot of time to build your credibility. You have to prove something, hindi lang parang dahil nagawa mo na yan, you are capable of being one. So, I had to earn what I wanted to be. Especially during the time na nandito sa TFS, parang sabi ko, actor na, sige, sulitin ko na to. I have to leave something behind. Kasi syempre, when that time comes, parang pag lumabas ka dyan, sino ba to? Diba? Parang dumalaw to, sino ba to? Ganyan. So syempre ngayon, dumalaw ako dito, parang, there are still some people who remembers me. And it's really touching kasi even though na umalis na ako ng university, there are still some people na looking back na nakatrabaho ko to before, ganyan. Yes. And syempre, nung time na nagsisimula pa lang maging artista ng TFS, mahirap kasi siya dahil tawag dito yun nga, naging one man ako to the point na hindi ko na talaga alam kung ano yung identity ko as an actor that time. Then syempre nung na-lift na yung pandemic, doon ko na rin nakita yung totoong culture, what it is to be an actor. Then nung time na naging head na ako ng talents department head, nagbago na nga yung pangalan eh. Kasi before, ang tawag namin doon tama ba? Acting department head pala yun. So ADH talaga ang ano. Wow. So ayun. Ano nga? Nawala ka na eh. Nag-iisip kasi ako ano Nawala sabi ka ko, na eh. lang. So ayun nga, parang yung legacy na gusto kong maiwan is not just about my craft. Yes. Hindi lang na dahil present ako sa camera, I am capable of being a veteran superstar. Ayan. Syempre kasi it took me a lot of things, a lot of realization of what it is to be an actor. Hindi lang siya yung simpleng pagharap sa camera, hindi lang siya yung simpleng pag-arte. Kasi syempre, everybody can be an actor. But not all can be a really, really great actor. And syempre, wala pa namang sa ganung level. But syempre, take na lang kung may magsasabing ganun. Pero yun nga, building this kind of craft is really, it's really hard.
it will take some time pa. Hindi na siya basta promise din. Oo. Ang ganda ng mga sagot ng mga Very Diba? sagot insightful. natin. Tsaka parang connect the dots lang. Yes. Ayun yung Kuya Matthew Ang kami ganda, ni Kuya ang ganda ng Archie. sagot din ng Kuya Archie. Yun nga, yung craft, hindi siya basta-basta na I mean, Yes. everybody can do it, but not everyone is good at it. Yan, and kumbaga. Yes. yung intention mo, bakit mo siya ginagawa. Oo. So ngayon, tatanungin ko kayo, kaya pa ba? Kaya pa ba, Kuya Kaya Archie? pa ba? Like, Kuya Matthew, kaya At this pa? very moment. Siguro kung acting lang ang usapan, sige, kaya pa yan. Ay. Hindi ito acting, ito game. Ang Ay, susunod game. na Ah, wait gagawin lang, natin, ha? Hindi ako game na prepared. tayo. Tayo po ay magtatagu-taguan Ay, sa... hindi yun, hindi. yun. So, hindi. May nakita na akong taguan eh. I-explain mo na, Chelsea, kung ano yung gagawin natin. So, ipapasok natin ang ating mahiwagang bowl. Ayan na, ang ating bowl. Ayan po ang ating Pumasok mahiwagang po ang Cute ating naman. bowl. Yes. Pakilala- Ayan, Yes, pakilapag na ayan, lang ang ayan. bowl. Thank Ayan. you po. Thank you so much. O, ayan, ang bowl. Ano ba to? Lagay So, mo anong Naman ang gagawin bowl. natin, Chelsea, sa So, bowl? ang gagawin natin is, sasagutin niyo po yung tanong as fast as possible. Yun ang challenge. Yes, with the Mabuhay first abunta thing pala. that comes to Oo your nga. mind. No second guessing and just answer honestly and have fun. Paano wag pag nabulol? bulol ka. One sentence lang. lang, maximum. Yes. Pag lumagpas, kakat na natin agad. Ay, ganun. Ay, grabe. Ganun pala. Wala na palang certificate kapag gano'n. Agree, agree. Okay, ano, ready na ba, kuya? Wala naman kaming choice. Tama. Yes, okay. May Game ka point na po ba? tayo. Game na game. So Okay, feeling ko let's kailangan go. nyo muna mag-pick back kung sino yung mauuna. Yes. sige. Yun sin ang tradition natin sa Filmicast. Bato, pick. Oh, ano yan? Ano yan? Ano yan? Pako to. O, di ba? Hanggang ML pagagi, na, sige. ganyan Ito, pa rin nakasuot sila. na to. Bato, pick. Okay, Kuya Okay. Matthew. It's a sign. Okay. First one to Alam mo yung nakagat siya. Ayun na, ayun ang challenge. Concise answer Babasahin lang. tapos- Yes Okay, po. sagot agad. Go, Ang Kuya. dami mong kinuha. Ay. If you could work on any project for one last time in TFS, what would it be and why? Nakakayak naman yung tanong. Maging director or like scriptwriter sa isang microshort. Wow. Yes. Thank you, Kuya Matthew. Thank you. Go, Kuya Achi. Galing naman. Parang hindi ganun kaganda sagot ko if ever. Ay. Hindi, huwag kang maganyan. Mas magaling Alam, ang ka. haba ng tanong. Yes, let's go. Okay. As someone who used to be involved in the set design of Filmicast Season 1 on a scale of cinematic masterpiece to need a reshoot, what is your honest thought on the set design today? It was really fantastic. It's really, it's really pleasing to the eyes. And at the Let's same time, go. hindi na siya masikip. Yes. Diba? Thank you Let's so go, much, let's go. Kuya. Thank you po. Okay. Alam mo, isa rin naman yan sa Finocos din talaga for season 2. Oo. Season nga. Kailangan din namin Filming, off the season beat. 1 is the foundation talaga. Yes. Where Kung the walang film season, was- wala tayo And season now, two ito na yung ngayon. pinaka-payback namin for the Yes. season 1. Let's go, Kuya Matthew. And what's the one fear you used to worry about before but realize it just doesn't matter anymore? Pagiging mayayain ko pero nabuild ko yung confidence ko so sa TFS pa lang so Nice Grabe. one. Go, Kuya Achi. Wait Ayun lang. na. you know Parang hingang malalim Habang tanong muna na siya. naman. go lang ng go. Ba't parang wala nang makuha? Meron yan. Ayan na, Ilan pa maikli yan? na siya. Hindi ko nga alam. Ang dami. Okay. One word or short phrase to sum up your journey with TFS. Wala nga daw second guess, di ba? It was Pili ko yung bio mo. veteran superstar. Yes! Love it. Ganda. Right answer, right For answer. last, Kuya Matthew. Yun. Okay. If you could speak to yourself during your first time in TFS, what would you tell them to hold on to? Resorts with Manila. Ba't mo bulong na? Ba't mo? I think sasabihin ko dun, kaya mo yan. Ay, ang ganda. Iba rin kasi yung mga self-talk eh, mga pep Oo. talks. Yeah, Really yeah. mo din kapag pressured moments. Go, Kuya Achi. Meron pa ba to? Yes, for Last the one. last. Hala, oo nga. Huwag mo inangat yung bowl, baka mabasag yan. Sorry. Baka mabasag yan. Hindi ko kasi maabot eh, sorry. Ito na naman tayo. Haba naman ang tanong, Eme. For the current TFS members listening right now, what do you hope for them to experience or do before their time in TFS ends? Make the most out of it. As in, yun lang talaga, make the most out of it. Mm. 'Di ba? Para wala tayong regrets. Kasi syempre, ang hirap din naman na papasok ka ng or makikipag-collaborate ka sa mga members pero hindi mo nasusulitin. Sayang yung membership fee, guys, ha? Totoo. Be in Ang the tignan moment. opportunity. Oo. Ang ganda ng last question. Yan yung magiging bio ko sa IG ikaw yun later. naman. Yes. Make the most out of Yes, it. make the Ang most ganda, out. alam mo, like, hearing from them, our seniors, our alumni, talagang may kapupuntahan ka talaga sa TFS. Oh, tsaka, Saan tayo papunta dun? Aalamin mo pa lang din. Basta may Wala pa pamasahe. kasi ako eh, hindi pa kasi ako nakakaalis. Hindi, tsaka eh. ang ganda lang din na shinare nyo yung experience nyo po, yung mga hardships and challenges, and gano'n nyo sila
parang sobrang laking problema na for you guys. Oo. Pero look at you now, kung asa na Like, kayo. Nasa babalikan sofa. mo na lang yan. Nakaupo Tatawanan mo lang na lang. Sa kami. Filmica Season 2 as guest, Ang ba, di ganda. ba? At dati walang ganito. Ang ganda. Yes! Dati monoblock lang. Pero syempre foundation pa rin naman si Totoo, Filmica oo. Season Oo. 1. Kaya tayo andito ngayon. Kaya once again, Kuya Matthew and Kuya Achi, thank you so Thank much you so po. much, Kuya. At Thank you pinaunahan for having niyo ang us. Thank you so aming much. having Natuloy invitation. din tayo. Yes, Thank you naging available kayo yes. for us. Thank you Ang so dami much. nang nangyaring rescheduled, but here we are. Yes, at Speaking in front of natapos din a lot of tayo. students Thank din. you so much. Yes, baka Thank may you so gusto po much. kayong i-plug, i-share sa Ante ating... ba yan? Kami sa enter ni inyong Kuya mga- Achi eh. Microwave oven. sa ating ganun. mga listeners and viewers. Hi guys. Ay, Yes. para go, naman Kuya ako Achi. mamamaalam. Ayun. So, you can follow me on my Instagram account. Yes! Ayun, at achinomoto_02 on Instagram, guys. Ayan. So, i-follow nyo na yan, guys. Okay. If you want more stuff about music and films, you can follow Litrato on Instagram and also on Substack if you want a long content review for albums and also film. So, follow lang guys. Thank you so much, Thank you. Kuya Yes, Achi. thank you Thank you so for much, having Kuya us, Matthew. Dahil ano na, ito na ba? Hindi, parang pwede pa natin Hindi i-extend na, ng okay 2 na. hours. Ay, Okay okay na, na. tama. Wag Sige naman. na. Ano gagawin ka pa ba? Meron pa. Meron Sige. pa. Sige na nga po. Again, I am Mac Pacorsa. And I am Chelsea Derla. And this is Filmica Season 2. Thank Thank you, you, Kuya. everyone. Thank Thank you. you so much.